usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman na kanayon, non potest esse diuturnum, qui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way mga pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ni pasukan. Sa Sirach 34, versikulo 8, sa Christian Community Catholic Bible, nangingon nga ang labing gamhanan sa tanang kaalam o labing hataas sa tanang kaibaw mao mga pong nga nagikan sa baba sa Dios. Og si Jesus mipasalig, kung magpabilin kamo sa akong mga pong, mahimo kamo nga akong mga tinuon nga tinunan. May bawo kamo sa kamaturan, ug ang kamaturan makaluwas kaninyo. San Juan 1:8, tudling 31-32. Mao ni atong tulumanon magabutyag magapadayag sa paghatag kanatong katinawan sa mga usahay nalubog nga pagsabot sa atong pagtulunan. Uban ako niya si Brad Rudy Racasa sa ka nabantog nga tigsusi sa mga tekstos Biblia nga nagkasumpake. Mga tekstos Biblia somewhat contradictory to themselves. Nga po si Brad John Porcao sa mga series sa Catholic Faith, pero ato sang pasalamatan ang atong magahom nga Diyos nga naghatag natong higayon sa pagka-instrumento nato sa mga pulong. Pasalamatan sa atong Santo Papa Pope Francis nga nagtukaw, nagampo kanunay alang sa kalinaw sa kalibutan. Pasalamatan sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma nga daghang kayong nahimo sa Archdiocese of Cebu alang sa kaugdahan, alang sa paglig-on sa atong Christian life, yang gitukod ang surrender to God, surgad, nga daghang mga batanon, mga idara na nga naulipon sa gahom sa gidiling drugas, human sa Life in the Spirit Seminar, nadanagan, nakabig ug nibalik na sa sabakan silang pamilya o sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Yasang gitukod ang balay sa mga pare nga bardado na, retirado na, nga nagkinanglan sa paggam o kinanglan sa pagatiman sila mga tambal kada adlaw o kini sila mga pare. Nagyapoy apostolate of prayers and sacrifices for salvation of souls, for the lost and forgotten souls. O gato sa special nga pasalamat ni Brad Dodong Limso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Relay TV Station, CCTN, Cebu Catholic Television Network, nga mulagbas sa laing dapit sa kalibutan, makita ta dito sa mga nasod, pero dito kay kasabot sa itong pinulungan, pero wais pa yan, kay doon naman sa mga Pilipino nga nagpuyo sa mga nasod nga mo pick up sad ng atong CCTN, digital naman ta. Naghago o giabaga ni Bradudong ang mga gikinanglan bisan sa galastuhan sa Cebu Catholic Television Network mo niya pata. Salamat as Ginoo.
Bradodong Limso, yang kapikas, tindayan, o mga staffer sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. O dito maglangan mga isuna atong paminawon pag-una si Brad June Purka. Dahang salamat Pradsok o mayong hapon o mayong adlaw ay buntag sa tanan nagsunod nato. Labi na da sa upon, daghan din nagsunod nato tanaw kaning kada Martes no. Nya labi na nila Brad Romeo Danyo o sa kadtong nagkita natong Domingo nga usa sa dool sa terminal sa Lapu-Lapu. So salamat Brad sa inyong pagtanaw. Nya da sa Mabulo si Nulinggo o sila si Monsignor Casaren. Uban sa atong Kura Paruko nga si Reverendo Binitao. Ang pangutana Bradsok dinhi magsukad. Pilay edad ni Hesus sa iyang kamatayon? Matud ni Dionisio Exugos 29. Ha may insaktuan ni Bradsok? Kining 29 o kining 33? Asa man ni Bradsok? Kay makalilibog man nakasugat ko aning pangutanahada. Sa Mayong Balita Biblia, the last pages, usana sige sigutan that Jesus Christ died in the year 29 AD. Pero ang atong simbahan nag-ingon nga si Kristo namatay sa tuig 33 AD. May saktuan na. Ang pag-ihap ni Dionysius Exiguus og uno, ang atong Ginoong Hesus mga 3 anyos na. So, hay sakto kining doon ay concurrence of the Bible. Kay sa San Lucas 3:23-24, nagsugod si Jesus ang pagwali sa Mayong Balita, ang iyang edad 30. So, pila raman katuig ang iyang public life. 3 ka Passover feasts kada tuig. Kitambungan niya unyabot ang iyang kamatayon. Sa to pa 30, dungagan ni mong 33. Namatay si Jesus siyang panuigon. Manya si Dionysius Exiguus, pag-ihap niya uno, mga 4 o 3 anyos si Jesus. Basta sa iyang sumada, pagkamatay ni Jesus, anyo 29. Kaya tarsawa mo siya mga 3 katuig. So ang sakto kanang naa sa Biblia na pagsugod ni Jesus o wali, San Lucas 3:23-24, 30 ang edad. Nya tulor man katuig ang iyang public life. So 30 mas 3, 33. Muna sakto. Siya kang Dionysius Exiguus, naalkansi siya na sa to pa pag-ihap niya uno nga atong Ginoo around 3 years old. So di modo 4 years old. Muna sa history, nasa World History by Arthur Bryan. So the correct is Christ died in the year 33. And he was buried and he was resurrected. Nag-ingon magud ang Catechism of the Council of Trent. We can strictly say that God died in the role of faith, though his suffering, his being crucified and death, apply only to his human nature. Apply to his human nature only. Nga sabi siya pa makaingon ta sa panultihon nga Diyos namatay, pero ang tinuod ang iyang kasakitan, ang iyang pagkalansang, iyang pagkamatay, ikapahamtang lamang sa iyang pagkatao. Ipahamtang lamang sa iyang pagkatao. Sa in English, only. You look into the dictionary what is the meaning of only, nothing else. O no one else. Nothing else. Ito pa, ang namatay niya, ang iyarang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos. Kaya mabasa na to sa sinulat ni San Pedro, 1 Pedro 3:18, mabasa na to kining musunod. Christ indeed died in the flesh, but He is enlivened in spirit. Kung nato na binisayon si Kristo, matulpan San Pedro, namatay sa iyang pagkatao. Pero siyang pagka-espiritu, buhi kanunay. So, di modo mo na nga, wa mamatay ang iyang divine person o pagka-Diyos kay usara man na. Sa libro nga Teaching of the Catholic Church, page 85, at the same time, the divine person and the nature being God are only one in reality. Sabi din siya pa nga, kanang divine person o pagka-Diyos, di na magkabuwag usara man na.
Kung mingon ka namatay ang divine person, wa mamatay ang pagka-Diyos, that is heretical. Because you break up or you divide the divine person and Godhead. Cannot be done. Because at the same time, the divine person and nature being God are only one in reality. Kung nagmingon ka na, matay ang divine person, namatay pa yun literal. Wa mamatay ang pagka-Diyos, that is advertising our knowledge of the dogma and the teaching of the Bible. Kaya nas Biblia nag-ingon nga si Kristo ang Mesiya dili mamatay. Abasa na nato sa San Juan 12:34. Onya sa Hebreanon 7:24, ang Kristo mapadayonon kanunay dili mamatay. O ang iyang pagkapare mapadayonon usab kanunay. So that is the truth. Nga si Kristo dunay duha ka kaniya, ang pagka-Dios ug pagkatao. Siya ang pagka-Kristo nga Dios dili na mamatay. Pero ang divine person ni Kristo dunay duha ka kaniya, pagka-Dios ug pagkatao. Tuloy ba nga mamatay ang divine person? Ang atong Catechism of the Catholic Church sa numero 626 o 630. Nagingon nga sa pagkamatay ni Jesus ang pagkatao, nagkabuwag ang iyang kalag ug lawas, pero ang naggunit niya na ang iyang divine person. Ang divine person naggunit siyang lawas ug kalag nga nagkabulag. Bisan dito sa lumnganan, namatay na iyang pagkatao, mao gyapon. Ang divine person, divina persona ni Kristo, nagunit siyang lawas ug kalag. So di modo unsa may mugunit sa lawas ug kalag nga nagkabulag kung namatay ang divine person. Basahan na sa Catechism of the Catholic Church number 626 and number 630. Aron mahibaw ta nga ang divine person wa mamatay. Kay namatay pagkid sa may mo gunit. Ug namatay ang Dios ug divine person, peligro ta tibuok kalibutan. Ang resulta niya si Job Kapitulo 34, versikulo 14 atos 15. Repeat. Kapitulo 34, versikulo 14 at 15. Kung mamatay ang Diyos, ang tanang mga buhing binuhat, mga langgam, mga tanom, mga isda, mga hayop, mga tao, mawagtang sa kawalaan. They shall all perish. Kung mamatay ang Diyos. Sa ito, pag inyog yung patyon ng Diyos literal, you should know what is literal. Literal, the meaning is really expressed by the words of the Bible. Endued by the words of the Bible. Sa ito, pamingog ikag literal, mabasa na sa Biblia literal, nga ang Diyos literal na namatay. Huwag kayo mabasa na. Sa dictionary ni Webster, naghisgot sa kahulugan sa kamatayon. Ang kamatayon, maong pagkawagtang o pagkabugto sa tanang timaan sa kinabuhi sa katao. Di na mo ginhawa, di na mo pitik ang iyang pulso, di na mo pitik ang pulso siyang utok, o diha mo deklarar ang mga doktor magkinamanon nga patay na ng tawhana. That is permanent cessation of life. Permanent cessation of life. Unsa meaning na permanente nga pagkawagtang sa kinabuhi mo na kamatayon. So kung mingon ka nga ang Diyos namatay literal, so permanente nga nawagtan siyang kinabuhi. So di modo it is heretical to say na sa Fundamentals Catholic Dogma page 31, kung nunay tao magtudlo nga ipakasama niya ang Diyos sa tanan sama sa tao, usa ka na ka binuang nga erehiya. To paraphrase that, kung nunay mo tudlo nga ang Diyos namatay literal, usa ka na ka binuang nga erehiya. Fundamentals Catholic Dogma page 31. Muna ito'y katubag sa may pagkutanan ni Brad John Porca, niya itong paminahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok, og may hapon sa tanan natong televiewers, kutob sa maabot ni Mong Sibya, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Ray Restauro, Roberto Bacole og ni Evelyn Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas kasulatan Badsok dinhi sa Jeremias 26:4. God said, "You must obey me by following the teaching that I give you." Ang Ginoo nag-ingon nga kinahanglan sundon ninyo ako pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Jeremias 26:4, sultig sa Ginoo,
nga kinahanglan gyud sundon nato siya. Sa Marcos 1:15 sa maayong balita Biblia, nag-ingon na sad ang kasulatan, miingon si Jesucristo, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ang inyong mga sala ug biyahe usab ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang maayong balita. Marcos 1:15, klaro kayo nga pahinulsulon ta sa atong sala, pabiyaon ta sa atong sala ug atong tuhuan ang mga maayong balita. Sa Mateo 27:3, sa pagkakita ni Judas nga si Jesus ilang patyon, nagbasol si Judas o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Mateo 27:3, klaro kayo nga si Judas nagbasol sa iyang gibuhat ngadto kang Hesus. Nga kung pangutana ani Bradsok mauni, nagbasol man si Judas sa iyang gibuhat Bradsok, wa kay posibilidad Bradsok nga kinis Judas adto ni langit padulong, palihog kuno kog patin-aw ani Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy. Imo gyud ay namasa sa San Mateo 27, 1-3. Nakaamgo si Judas Iscariote sa kangilad kadako siyang gibuhat pagbudhi sa Ginoo ngayang higalaw na igugma pag-ayo kaniya. Tagan siya kagahuman sama sa mga apostoles kay mao man ay gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 4:20 that the apostolic work of the church or the apostles was not only to preach and to discourse but also to impose powers from God. Ang tinuod nga mga tinunan sa Ginoo dili lang mayo mo diskurso muwali kundi iyang bansayon ang gahom nga gihatag si Dios kaniya. Sama sa mga pare gahom sa pagkonsagrar sa panubino nga may mong lawas ug dugo ni Kristo, sama sa pagpasaylo sa sala di as kumpisala, o sama sa pagpakunsad sa Espiritu Santo, Sacrament of Confirmation. Mora nga kining hinabuа nga si Judas nakasaa, unya nagbasol pa gyud. Pero ang pangutana nga maluwas ba kadto si Judas? Pero kung basahon nimo sa buhat 1:18 ngadto sa unahan nga si Judas nagdagpisi ug pagadto sa lugot nga lawom kayo daghang mga buhing bato hihikog siya nga nasapli ang sanga nadakdak ang iyang lawas ngadto sa kabatuan nibuto ang iyang tiyan guwa ang iyang kinae sa to pa gikan sa pagbasol gitapos siya sa paghikog. So dito siya maluwas kay unsa may hingan na to og characteristics of true repentance. Nasa Ezekiel 18:27. Maluwas bang magkasasala? Oo, maluwas gayud. Kung na magkasasala, mobiya o mohunong na pagpakasala. Kung na magkasasala, magtuma na sa mga sugo sa Diyos. Kung na magkasasala, magbuhat nagmaayo. Nya doon na pa'y ubang teksto kung siya mulahutay hangtod sa katapusan. Wa man kalahutay si Judas. Nagbasol doon siya kay murag gikumot ang iyang kasing-kasing sa kagul nga magtan-aw sa manunubos nga gikulata gipalatos gikan pa sa Huwebes Santo pagabot sa Biyernes Santo makalilisan musa nang libawot iyang balibos kagul o kasamok siyang konsensya nagbasol siya pero niya pun-e sa gisulti sa Ezekiel 18:27 nga biyaan ng pagpakasa. Wa man mo biyaan, gihikog man noon. Nya kana paghikog sa laman. Mo sa pagkutana maluwas ba kato si Judas Iscariote. Wata kay wa nga katong si Judas Iscariote basig pag hapit na siya mabot sa baturon kay hinulsol ba. Pero ang atong yung majority of leaning upon ang bugat gyud nga harag pato siya maluwas. Pero Ginoo mo guni ba brother mertag na Ginoo pa ka mohunghong ka na mo. Bitaw mo na atong tubag sa may pagkutana Brad Rudy Recasa. Balik ta ni John Porca. Kaya kung pangutana Bradsok, diyan niya magsugod sa kining
mga konsilyo sa Katoliko. Nagingon din unsa man kining gitawag og konsilyo sa Iglesia Katolika. Unsa man day kini bradso nga pagahisgutan nining konsilyo, murag nakalibog man ni. Naay council, konsiho nga kanlan natong parokyal, then archdiocesan, nasay gingan lang natong Universal Council. Kanang Universal Council, ang presiding ana mao ang Santo Papa. Universal sa ito patanang Katolikos tibuok kalibutan tawgon ang ilang representante. Ang representante sa ka nasyon, kardinal, representante sa kalalawigan, obispo, mao'y mutambong ana. Niya kasagaran anang mga pagtigom sa Universal or International Council must be very significant to the lives of Catholics and to the moral issue of the Catholic faith, Catholic people. Muna siya, ganlan na siya International Council. Sama kung mupadayag Santo Papa nga kini dugma. Immaculate Conception, 1985, nga gideklarar sa Santo Papa nga dugma. Nga gilalis wa dawata, pero nagpakita ang mahal nga birhen after that, nga gipangutana ni 1865. Dinadit nga nangutanag sa may mungan talam doon nga babae huwag mahal nga birhen mingon I am the Immaculate Conception mo na nga sirado ang dugma gidawat na gyud. Kanya kanang Archdiocesan Council mo nang katiguman sa mga pare nga panguluhan sa obispo sa mga issue mga butang nga angay nga hibawan. Ang national mga pagbansay sa Cebu Catholic Bishops Conference usually kay tanan mga obispo sa tibuok Pilipinas manambong yan. So that is National Council, usually pagi diya sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang local council palita sa hino na to sa parokya mo na nga ang pare mutawag sa mga leader sa kapilya sa isgutan. So mo na ang kahulugan sa council Brad Urca, ato mabasa sa buhat 15, nga ang unang konsilyo dito sa Jerusalem, anyo 55. Yan, nag-preside si Bishop James Santiago, kay siya may obispo sa Jerusalem. Pero ang labaw nila mo, Pedro, muna dihangad, dako na yun ang lalis. May nito na ang mga binayluay, muna ni Baruch Pedro. Pag sulti ni Pedro, gi-seconded, kipsuportuhan ni Santiago. Masa ang mga kaso nga ilang natugian, milutaw ang mananaog, ang Espiritu Santo, kaya ningon San Pedro, wa mo may baong ang Espiritu Santo, nagpili ka na ako. So, di mo, that was really the first Universal Council of the Catholic Church, Christian Church, sa tuig 55 nito sa Jerusalem. Kanya doon na pamantay daghan rong umabot ng mga tana. Kaya doon maseta ilang taon nga may nungdanon kayo. Atong lantahon, kini mga paybaw nga may nungdanon kayo, angay na itong masayra. Karon dayo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Salamatan Brad Dudong Limsoy, ang kapikas Dayan, nga atong presidente sa CCTN. Unya uban nato niya sa kong tuo si Carlo Badinas sa mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Movement sa youth groups. Huwag niya sa si Brad George Turifil sa kanailang mabugnaon o gunahuna, niya doon ay mga kaiksunan na to nga mau arangkada sa batikos pag-atake sa mga pagtulon ang Katoliko. Pero si George Turifil, maminaw, niya man muhangyo nga makapambit pasad. Usahay, tugutan siya makapambit, ug mayo ang iyang mga tubag. Unahon na to si Brad George Turifil. Salamat Brad Sok, maayong hapon ganimo niya, maayong hapon nga itong tanan, labi na sa to mga televiewers nga kanunday nga nagsunod niya itong programa, labi na sa to mga online viewers. Nya kong greetings dias Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino o si Brad Vicente Inting Badal nga kanunay nga naglantaw. Nya diha sa Mambaling, Cebu City, si Brad Arnolfo Antigua o siyang misis nga si Nanit Antigua nga kanunay pod nga nagsunod diha sa Mambaling, Cebu City. Basok ang akong pangutan na regarding ni sa katong pagkabanhaw bitaw ni Jesus Basok na sa San Juan 20 ug sa 11 nga katong nabanhaw si Jesus Basok, ang unang gipakitaan na Basok si Maria Magdalena. Sa Biblia Basok, mabasa nato dito sa San Juan 20 nga sa uno hantod sa 17 nga si Maria Magdalena gyud ang una niya gipakitaan kung arita sa Bible. Pero sa atong tradisyon Basok, ang unang gipakitaan ang iyang inahan nga mao si Birhen Maria. Nya mura man nagkonflict ni Basok nga ang atong gisandigan sa atong simbahan tulo man kining gitawag Bible Tradition and Magisterium. Nya sa kining tulo Basok sa Sirach 34:8 ang pulong sa Dios o Biblia mao ang labing hataas sa tanang kamatuoran Biblia. Nya sa Biblia Basok si Maria Magdalena man ang mabasa nato dito nga mao gyud unang gipakitaan, pero sa atong tradisyon si Birhen Maria mura man konflict Basok asa magi tinuod na ni Basok o asa magi ato ang tuhuan na ni Basok nga una yung gipakitaan Basok kay mura mo gurig dunay konflict ba ang Bible ug ang tradisyon niya. Sirach 34:8 ang pulong sa Dios o Biblia mo'y halabing hataas sa tanang kamatuoran. Muna akong pangutan na Basok asa magi tinuodan ni palihog kong pagpatinaw Basok. Daghang salamat. Ang atong tubag niya na ibase na to sa Fundamentals Catholic Dogma, page 235. That man live by himself without the aid of the divine revelation cannot certainly achieve the truth without the mixture of error. Nga kung nato nang binisayon nga ang tao pasagdan lang na nimo nga dili siya bagan sa divine revelations, dili siya makasiguro pagkabot, so sa kahusto nga pangatarungan o kamatuoran nga way sambog sa kasipanan. Mana ang teaching of the Catholic Church nga we need the divine revelations. Yeah, what are these divine revelations? The Church tells us nga divine revelations are the following: the Scripture, the written Word of God, and also the apostolic traditions which are not written in the Bible but likewise accepted true, that these revelations coming from God. Mao na ang atong simbahan panudlo. Aritas Biblia na sa 2 Tesalonica 2:15.
Ngayon San Pablo, hupti gayod sa dakong kalig-on ang mga sinulat nga mong gipada kaninyo. Hupti gayod sa dakong kalig-on. Lig-on yung pagkupot. Ano na mabuwag ang mga naisulat nga mong gipada kaninyo. O usab sa among tradisyon. Pero doon ay mo anak kaninyong magpaisip nga siya magtutudlo apan dili mo dawat sa among tradisyon isalikoy ng tamana. So makita nimo the value of the apostolic tradition, the unwritten words and teachings of the church which were not written in the book, parihag gahom. Kay kung salikoy na dili na ipadawat ng tamana o dili angay ng patalingugan ng tamana. So, ang duha sa magibugaton, the apostolic traditions. Sa daang tugon sa Isaiah 59:21-22, hisgutan yun nga ang Diyos nagatudlo kaninyo. Yanagis mga patriarka. O ang mga patriarka magtudlo sa mga idarana, mga ginikanan. Ang ginikanan mo tudlo sila mga anak ngadto sa ilang mga anak, apuhan, o mga apo, brother, o kini magpabilin. So, di modo, even the Old Testament tells us nga doon nagyoy unwritten teachings nga atog yung huptan. Mao na ang patriarchal traditions. Sa bagong tugon, apostolic tradition. Wala nga kanang pagkabanhaw ni Jesus kung kinsa magiging unahon niyang pagpakita. Kung atong ilhon nga si Kristo, hilabihan kadako siyang pagmahal ug pagigugma siyang inahan. Nga ang iyang inahan tungod sa iyang kamatayon ni Jesus, grabe nga kamatayon, gilubong, ya nabanhaw siya. Kung kanang mong anak nagailang ang inahan, labing nagkinahanglan sa paghupay to give the consolation to her, who was really enveloped with sorrow and sadness. Ang iyang unahon pagpakita, mao gyud ang iyang inahan. Muna nga niabot si Maria Magdalena sa adlong Domingo nga ngit-ngit pa, pero lagmit ang una pang paggimaw sa unang tugtugaok sa manok ang atong Ginoo. Miadto gyud sa balay siyang inahan, nagpakita. Aron nga ang tanan nga kagulo kasakit nga matud pa mga espada nga dunggab sa kasing-kasing sa inahan, mahupay, ilabi ang lipaya. Nagambag-ambag sa kalipay, o mihamag siya ron pag-ako siyang pinanggang anak. So that is tradition. Muna nga, by the virtue of the value and the measure of love of Christ for His mother, that would be the first and the priority, that He would appear to His mother so that to console her and to wipe out all the sorrows and sadness governed by this mother. So muna nga ang simbahan nagingon nga ang unang gipakikitaan ni Jesus dili si Maria Magdalena. So diyan banagbanang na ibalik si Jesus lumnganan aron mahitabo nga magkakita sa siya. So sa kababaeng natingban sa labihan pagka makasasala, pito kayawa nga gihinlan ni Jesus gikan niya ug katong babayan na natandog pagayo sa iyang pagbag-os kinabuhi ni unong bisan sa lubnganan ni Jesus. Muna mao sa iyang gipakitaan, human siya pagpakita siya na. That is the apostolic tradition. Ang simbahan God kay contemporary man of the times of the apostles. So, naibaw, ang simbahan ko, kinsag yun ang ipakitaan ni Jesus. Sa muna atong tubag sa may pagkutanan ni Brad George Torrefil, kunya mawati sa ta ni Carlo Badinas. Daghang salamat Brad So Fernandez o mayong gabi o mayong adlaw agad nining maabtan nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad So sa di pa ko mangutana, greetings nako sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabonilas ug labi na gayud ni Brad Mario Agbo ug sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Mayong paglantaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Brad So, sa panahon nga si Kristo gilansang sa cross, doon namang Diyos siya mga pulong nga gilitok dito, Bradso. Sa Juan Kapitulo 19, Bradso, versikulo 30, akong basahon, nagkanayon diri, Bradso. Busa sa nakadawat ni Jesus ang suka, mingon siya, natapos na, og giduko niya yang ulo, og namatay siya. Dini sa mong teksto, Bradso, si Juan misaysay gyud nga human si Kristo nakainom og suka, mingon siya,
natapos na ug namatay siya. Unya bradsok sa saysay pod ni Lucas bradsok, Lucas kapitulo 23 bersikulo 46, nagisgot man dito bradsok nga niingon si Kristo, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu og namatay siya. Ang akong pangutana ni bradsok, asa may husto ani bradsok? Kini ba si Juan nga human nakainom si Kristo og suka, namatay si Kristo tong higayuna? O kini si Lucas pag-ingon niya pag humagtugya ni Kristo sa iyang espiritu, namatay siya to? Palihog ko pagpatinaw bradsok, mura man nagkabaiwa sila bradsok. Ang atong ikatubag niya na, in the instance of dying on the cross, ang yugto sa paglansan o pagsakit ni Jesus nga mikabat, niabot og 3 straight hours. Inanay, sakit, nga pagdagmal, iyang itagamtam. Walang appeal nga pagka-Diyos, but iyang pagka-Diyos of divine persona. Naamagod sa teaching of the Catholic Church that the suffering, that the crucifixion, that death of Jesus Christ, human action of Christ, do not affect the divine person and His being God. Na kanang iyang kasakit sa pagkatao, paglansang sa krus, pagdagmal, kamatay, wa na makatarog, wa na makaunsa, wa na makapawagtang sa kinaiya sa pagka-Diyos o sa divine person. Kaya yung divine person o ang pagka-Diyos usaraman. Nasa page 85, Teaching the Catholic Church, at the same time, the divine person and the nature of being God are one in reality. Sabi siya, pagkanang divina persona ni Kristo, divine person, o giyang nature mo ng pagka-Diyos, wa na magkabuwag. Bisan gani ang kinayas pagkataon niya, wa mabuwag. Wa na maunsas kamatayon. Affected, not affected. So, wa maunsa. O na sa page 52 sa Teaching, Council of Trent Catechism, page 52. Nga nangingon ang maong catechism nga si Kristo timan-an, divine person, doon ay duha ka kiniya pagka-Diyos o pagkatao. Ug magpabilin kining duha. Ang iyang pagka-Diyos dili mamatay, ang iyang pagkatao moray mamatay. This remain the two natures of Christ, being God, impossible or immortal, and being man, immortal, and could die. So ang iyang pagka-Diyos wa mamatay. That is really in our catechism. Catechism of the Council of Trent, page 52. So, klaro na. Nga kung mo nang lugiton yun nga si Kristo namatay, literally, si Kristo namatay, literally, nga what is death is permanent cessation of the signs of life. Ang kamatayon mo'y permanente nga pagkahunong sa tilimadon sa kinabuhi sa katao. Mahunong na ganina, ang tanang tilimadon sa kinabuhi, patay gina. And it cannot be applied to Christ being God, to Christ the divine person. They are not affected, or the divine person and Godhead really not affected by the death of Christ on the cross. Ang namatay iya ang pagkatao. Muna gisay-say sa Catechism of the Catholic Church, page 57. As we see that Christ died, as we see that God died, though His suffering, crucifixion, and death are applicable to His human nature only. Look the word only in dictionary, meaning nothing else. Nga ang gisakit, gilansang sa krus, o namatay, kana ika-apply lang, kadapat, ikapahamtang siyang pagkatao. Lamang dili sa pagka-Diyos. So kay lamang dili sa pagka-Diyos, wala abot ang pagka-Diyos. Unless you do not know the word only. That His suffering, being crucified, and death apply to His human nature only, not as God. See? Giklaro yun. Muna nga, kanang ingon na itong God died, that is somewhat in the parlance of faith. But the actual, really what happened, only is human nature that died. But only, remember that. Remember only, sa ito pa, excluding His being God. Kunya,
mao lagi ang instansya sa iyang panahon nga 3 hours ang uban mo ihiyabtan nila ni San Juan iabtan nga Panginoon Hesus giuhaw ako ya dayon namatay. Pero si San Lucas siyang pagsusi kay doktor man siya ningon sad nga napamung na ni Jesus ang kapitulo kapung Lucas 23:46 Pater in manos tuas comindo espiritu meum ug nihugno siya ug namatay. Meaning these two evangelists do not tell a lie but actually the instance of witnessing. Telling na witnessan ni San Juan kadtong pa yung giuhaw ako. Pero si San Lucas mingon sad nga after the last 7 word he died. Kunya niya man si Brad Alejandro Alex Tanggapan. Maayong hapon, Brad. Oh. May suon kay mga safety. Salamat kanyo karong hapon. Ug sa akong pamilya sa mga Tanggapan family, salamat kanyo. May tungod kani sa usa ka budhi gyapon laot may tungod ni Judas Bradshaw. Sa Mateo 26, 23 hangtod 24, si Jesus mitubag ang mutuslog sa uban kanako ni panaksan magbudhi kanako. Sa 24, ang kasulatan apan alaot siya nga nagbudhi anak sa tao. Maayo palang unta nga wala siya mataw. Klaro kay so maayo palang sila kung wala mataw. Sa Juan 6:60 si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili o kamong dusi o magalingkod sa trono? Sa Mateo 19:28-30 apan yawa ang usa kaninyo. Sa Lucas 23 ngadto 34 ug miingon si Jesus, amahan pasaylua sila kay wala sila may walo sa ilang gibuhat. Akong pangutana, Bradshaw, nganong nakasulti man si Jesus nga alaot man ang magbudhi kaniya? Maayo palang unta nga wala siya matawo. Laot man ka, Bradshaw. Doon na silot ni palihog pasabutan. Sunod ay mga pinulungan sa Biblia nga may guna to nga the penalty of betrayal, being traitor. Nga silutan yun kay may pagwa siya matao. Nga gisgutan ni mo San Mateo 19:28 nga si Jesus ningon nga usa ka ninyo yawa. That refers to Judas Iscariot. Kaya naman sa'yo mabasa na ito sa Biblia ningon nga gitigom ni Jesus ang 12 niya ka mga tinunan o mingon siya nga didto sa gingharian sa langit magalingkod kamo uban kanako sa inyong trono sa adlaw sa paghukom. Ya 12 man upa man mailisi si Judas niya to nga maglingkod yun sa 12 ka trono. Apil si Judas. Munang hay may atong dawaton ini nga may kadtong ingon nga may pagwa ni mataw tawhana nya usa ninyo yawa nya og kadtong 12 nga ingon ni Jesus nga kining sa akong paghukom magalingkod kamo sa napuog duha ka trono lingkuranan ninyo uban kanako. Nya buhi pa masudas ato dia back in the mind of Kristo nga kadtong gisgutan niya excluded si Judas kadi magalingkod kay doon na may gipuli niya si San Matias. Wa man sad mo definite si Kristo nga kining there is an exception in the future. Dili kini tawana. So mo na nga ang simbahan nag-ingon gyud nga wa gyud mo pakanaw og simbahan og sa categorical. Sa ta pa sibo ug mao gyud nga naingon nga si Judas na langit. Nga naingon nga si Judas na impierno. Wa silensium ecclesiae. Sa ta pa the silence of the church. Kay wa man ta kaybaw. Ngayon ko nang ipili. Ya gawas pa gatong naon instrumento ko na pagtubos nato. Kay gwa pay Judas, tingali gwa pa ta matubos ron. Ang pagtubo ang pagbaligya magin ni Judas sa atong Ginoo mo'y sinugdan nga siya taralon og dakpon sa mga sundawong Romano ug sa mga leader sa Judaism religion. So atami ba samtang si Judas Iscariote nga gingon nagbasol kay gibaligya niya ang atong Ginoo. Mata kay bao nga samtang nagbitay-bitay na siya sa krus, wa pa masapli ang
Bite-bite sa sakaw, hikog mo to siya, samtang mo pa masapli, niyo siya Ginoo. Siguro yung kung may impirno ni kaloy itang ko, kay kinirabang akong pagbudi ni mo, nagkatabang ni, nga may nabuong pagpanabos. That we do not know. Wala nga ang simbahan sakto. Silensium ecclesiae. Silensium meaning silence. Ecclesia of the church. Genitive case. Sa Latin pa. Sa ito pa, may mo sa musunod lang ito simbahan. Wala ta, di ta kahakum kay si Judas pinili mo gud niya. Ikaduha, ang betrayal, pagbudhi daw tan gina. Pero ta kay bawal lagi nga, the last 1 minute o 3 minutes, masig naka hinulsol si Judas Iscariote. Yan niya si George Soripil at ang paminaw. Dahil salamat pag-usap basok nga kung greetings des kalituban talibon bohol sa itong mga minister nga kanunay nga nagsunod na itong programa des kalituban talibon bohol. Basok akong dugang pangutan na itong kang may tungod na itong Maria Magdalena basok mamutoy unang gipakitaan niya dayon si Maria Magdalena sa San Juan 20:17 hikap na unta siya ni Jesus niingon si Jesus nga ayaw ako hikap pa kay wala pa ako makasaka ngadto sa akong amahan. Pero kung atong basahon ang San Juan 20:28 basok kato si Tomas nga maduha-duhaon gipahikap gyud ni Jesus kay di sa mutuog di sa hikap tugihikap gini ang agis lansang hikap gini ang kamot niya dito ningon sa Ginoo ko og Dios ko. Ang ako pangutana ni basok nganong si Tomas gipahikap man ni Jesus nga pa magyapon sa ato kasaka sa langit atong panahon na basok ko pa sa mukaya ba to nya si Maria Magdalena wa man niya pahikap pa nga pulos mo tuwa pa sa kasaka ato higayon na basok paliho ko kog pagpatin-awan ni basok. Diya sa Biblia dunay description of distinction sa kanang paghangop, malang welcome, niya farewell pagpanamilit. Doon na sila yung mga significant act. Wa sa ato nga ato kung litang manamilita, parehara nga goodbye. Oh, my best wish for you, muna na. Manamilit. Yeah, welcome, lipay ta. May pagabot. Lipay mi, kita ta pag-usap. Okay. So sa buhat 20 makita na to nga si San Pablo sa diha nga mugikan siya, nagluhod siya, nangluhod sad ang mga tinun-an. Nya silang pagluhod ilang gigakos o gihagkan ang iyang tangkugo. So that was a farewell sign sa ka akto sa pagpadayag nga manamilit sila kay mugikan man ang balaang apostol nga San Pablo. Pero sa libro ni Tobias, sa pag-abot ni Tobias, tubit man ang amahan, no? Kay pulos man sila kining Tobias yun ang original na. Meaning the good man of God, ang mayang tao si Diyos. Kanang Tobias pa. Nga pag-abot ni Tobias, ang iyang amahan si Tobit, o iyang inahan, na ay gakos nila. Ang meaning ato, mao ang pagsangop sa ito pag-welcome. Mawag yapon, the kind of embrace, mat no mention of kissing sa tangkugo. So mo na nga si Jesus, dihang di hamag si Magdalena kaniya, sa pagtuong ni Magdalena nga, kika na siya sa langit, ibalik. Sa ito pa, ang hangop ni Magdalena would be welcoming of the coming back of the Lord. Naningon si Jesus, pa man. Di mo nagsulti ni Jesus, pa magkuksakas langit. O niya pa ko ni Siyota. Sa mo nagbalibaran ni Jesus, dili kay si Maria Magdalena, hugaw nga babae kay pagawusan o pito kayawa nagpuyo kaniya. Kaya may buong ta kay sa San Juan 20:28 si matahapon nga apostol iya magipahikap, hikapa nga akong uwat sa akong kamot, sa akong kilid. Nihikap, Ginoo ko, Diyos ko. So, pa man sa kasakas si Jesus sa langit. So, nga nagpahikap pa niya. Kaya pa kung makasakas sa langit. Tungod sa the very action of welcoming and farewell. Ang kang, ito sa San Pablo, that was a farewell. Luhod gyud, hagkan tanggugo. Pagabot ni Tobias, niyang papa, si Tobit, ng mama, embrace. So therefore, that is somewhat would be interpreted
what kind of action kung sa gihimo ni Magdalena. Ang iyang hangop mao pag ingnon nato ang iyang pagdawat ni Kristo mong paghangop kay nibalik para niya. So pa maningo si Kristo pa ko sa langit. So meaning there is no such indication nga tungod kay siya magkasasala wa pa ikapa niya si Tomas nga matahapon pahikap wa pa masagya po sa langit. So the difference is the act of welcoming and act of farewell. Kanang farewell panamilit. Ang welcoming bienvenida, to welcome. So muna ang tubag sa pangutana niya, usa sa akong amigo kay pare Espade Iribarin sa Simarista pa ko, tigulang na to, buutan kayo santos kayong pareha niya, yung masantos Biblia. Sok mo ni kaulugan ini. Di ka kaingon nga si Maria Magdalena tungod kay kanhi grabing magkasasalo o pahikapa. It is the act of Mary Magdalene of welcoming seem to her that Christ has already coming back. Wala pa man. So mo na iyang i-explain ako. Mo na ito bags pangutana. Pasalamat sa atong mga kaigsunan o sa atong mga pasalamatan atong mga Catholic Faith Defenders sa lain dapit nga mag-usa ta. We should not discuss in negative manner. We should discuss what is written in the dogma of the Word of God. Namatay ba gyud ang Diyos literal? Kita na ba kabasagin mas Biblia na sa 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16. Ikaw Diyos, Espiritu, nagahari sa katuigan ng walay katapusan. Ikaw Diyos, immortal o dili mamatay. Ikaw Diyos nga nagpuyo sa kahayag, bugtong nga dili mamatay. Imo ginabat yun literal? Nga ang word is being human, died, only is being human nature, died, but not as God, because God cannot die. Nana sa Catechism, Council of Trent, as fundamental of the Catholic dogma, it is fallacy to say that Christ died if we do not say Christ died as man. Marang komunikatio idiomatum. Kanya, salamat sa gusto nga kauban nato mga CFD o usab ang talisay nun, nagmalipayon, naghangop tungod sa mga kayuhan ilang nadawat sa Mayor Samsam Gulyas. Yan napili dahil si Mayor Samsam Gulyas nga top 5 top notchers sa tibuok Pilipinas in the performance and duties serving the poor. Mana nga kadawat og award si Mayor Samsam Gulyas o iyang gitabangan gyud ang mga katawhan sa talisay dato og kabos kahatag og mga bugas o sagang sa makalilisang gahom ni COVID-19 o sa audita bagyo mausad tabangan niya tamas ginawa o sa lipay nga talisay nun. Pasalamat o uban sa mga konsyales. O salamat sa akong mga kauban, sila si Brad Rudy Recasa, si Brad John Purka, si Carlo Badenas, diya si kung wala si George Storifel, o si Brad Alex Tanggapan, o si Dennis Abarquez, yang atong mga cameramen, salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Tagbuta po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. By the way, nangita itong akong amigo ni John Porca, itong libro na itong Armadura Divina, 7 ka librong Diyosara, katinawan sa pagtuo, katinawan 1, 2, 3, niya kaagis mga santos, argumento bibliko, taming naana sa Archdiocese Book Center. Kilid yun sa Cathedral, Tadubangkas Cathedral, Lapitsto. Salamat, Radodong Limso, salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Tagbuta po ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat.